Dahil alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Ama, sa mga oras na 'to, patuloy din po kaming lumalapit, nagpapakumbaba, nagpapahugas, nagpapalinis, nagpapasiyasat ng aming mga puso. Sa oras na 'to, anumang bagay na nakikita mo na hindi mo kalooban, Panginoon, humihingi kami, Panginoon ko, ng pag-aayos sa bawat isa sa amin, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Kaya naman, Panginoon, hallelujah, patuloy ka nawang maparangalan, patuloy ka, Panginoon Lord, hallelujah, ma maitaas, maibigay ang honor na karapat-dapat para sa iyo, Panginoon, sa oras na 'to. Kaya purihin ka, dakilain ka, O Diyos, luwalhatiin ka sa pinakamataas na pagsamba at papuri sa pangalan ni Jesus na aming Diyos sa buhay. Amen and amen. Ayan, so tayo po'y dumako sa atin pong mensahe. Hallelujah. Dito po sa mundong ito, ang helmet of salvation, saan po natin makikita yan? Sa armor of God. Amen? Makikita po natin ang helmet of salvation sa God's armor na binigay niya sa iyo at binigay niya sa akin sa lahat ng naniniwala sa Panginoon. Amen? Na ito po ay pinagkakaloob ng Diyos na libre sa bawat isa sa atin. Amen? At alam natin kung sino ang nagbayad nan sa Diyos Ama. Amen? Para po tayo makatanggap ng ganitong klaseng armor of God. Amen? So, sa world na to, sa mundong ito, meron po tayong two world coexisting. Ano po yun? Seen and unseen. Mga bagay na nakikita at di nakikita. Maniwala kayo't hindi, may mga bagay po sa mundong ito na nakikita mo at may mga bagay na hindi mo nakikita. So sabi po sa Ephesians 6:10 hanggang 18, alam ko po na alam nyo na to, na po lagi po natin tong dinedeklara. Finally, be strong in the Lord and in the mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not a flesh and blood, but against the ruler, against the authority, against the power of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Verse 13, therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand firm. Then, with the belt of truth buckle around your waist, with the breastplate and righteousness in place, and with the feet pitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In additional to this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrow of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And pray in the Spirit in all occasion with all kind of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying all the Lord's people. Amen. Pabasa po sa Tagalog. Ephesians 6 po, 10 hanggang 18. Praise Ayan, God. amen. Ayan. Sige, sister. Sige po, Sister Sige. Belly Jean. Go ahead po. Sige, sabi po dito, sa Ephesians 6, verse 10, ayan. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang
nagtuturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Dito lang po ba sis? Hanggang 20 po ba yun? Yan, Ako hanggang 18 ipanalangin lang din- po. Hanggang 18 lang po. Ayan, Amen. tapos na po. Amen po. Praise God. So, makita niyo po, pahanap din po ng 2 Corinthians 10, 3 hanggang 4, para hindi po tayo magtagal. Amen. So, nakita po natin, why it is matter. Bakit ito sinulat ni Paul? Kasi ang ano po natin dito, ang nagsulat po nito is si Tatay Paul. Ano po? Bakit niya kaya sinulat itong principalities, power, and spiritual forces and evil, mga kasamaan, na sinasabi niya dito sa Ephesians 6:12. Para ito sa'yo, to believers, para sa'yo, para sa akin to, na maging aware ka. Maging aware ka sa mundong ito, kapatid, na may demonic activity dito sa mundong ito and spiritual warfare. Ito yung mga bagay na unseen, na hindi nakikita ng mga tao, na parang akala natin nabubuhay lang tayo, kaya minsan nga, di ba, hindi natin napapansin, nagagamit ng asawa natin, nagagamit na po yung ibang tao, di ba, nagagamit mostly at the time, mga mahal natin sa buhay ang nananakit sa'yo at sa akin. Amen? Yun ang ginagamit ng demonyo. Hindi natin nakikita yung pakikipaglaban natin spiritual. Yung espiritu, na naglalaro o naglilin lang sa mga tao na hindi mo nakikita at hindi ko nakikita. Kaya to sinulat ni Tatay Paul para maging aware ka at maging aware ako na meron tayong kalaban dito sa mundong ito na hindi mo nakikita. Minsan kasi nakakalungkot, no, na minsan mas naniniwala pa tayo sa masasamang espiritu kaysa sa Holy Spirit. Amen. Kung totoo po ang masasamang espiritu na sumasanib sa tao, ganun din po ang Holy Spirit. Amen? At walang espiritu na hihigit pa sa lakas ng Holy Spirit kaysa sa masamang espiritu. Amen? Kaya maging aware po kayo na hindi lang po ang masasamang espiritu ang sumasanib. Once na ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Diyos, ang Holy Spirit po ay nilalagay din sa katawan mo. Naninirahan siya, nananahan siya sa katawan mo, at siya ang tumutulong sa'yo. Amen? Anong sabi? Manalangin. Kasi hindi ka marunong manalangin. Amen? Siya rin ang nag-i-instruct sa'yo. Siya ang naglilid sa'yo. Siya ang nag-comfort sa'yo. Actually, nabubuhay tayo dahil tinutulungan tayo ng Holy Spirit sa mundong ito. Kung bakit mo napaglalabanan lahat ng tukso, lahat ng kasalanan sa mundong ito, kasi meron nang nagre-remind sa'yo sa loob ng katawan mo kapag tunay kang tumanggap sa Diyos. Kaya napakahalaga po ng tinuturo na to ni Tatay Paul sa bawat isa sa atin, na maging bukas po ang isip ninyong lahat, ikaw at ako, kaya nga, sabi niya, isuot mo ang helmet ng salvation. Amen, helmet po, pinasuot niya sa utak, sa ano natin? Sa atin pong ulo. Amen, bakit po? Kasi madalas, mindset natin ang inaano po ng kaaway. Amen? Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na isuot po natin yung itong helmet of salvation. At hindi lang yun. Marami pa po tayong pag-uusapan. Amen? So, para maging aware tayo na may mga principalities sa mundong ito, may mga kapangyarihan sa mundong ito, at may mga spiritual forces of evil, kasamaan, amen, na nangyayari sa mundong ito. Amen? So, 2 Corinthians po, 10:3-4, pabasa nga po. Tagalog na lang po. 2 Corinthians 10:3-4. Amen po. Sabi po dito sa 2 Corinto chapter 10 verse 3-4. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbabagsak
ng mga kuta. Amen po. Ng mga kuta. Sinira namin ang mga maling pangangatwiran. Amen po, Amen. sister. Purihin ang Panginoon. So, yung power po na to, no, to demolish the stronghold, sabi niya sa English. Ang weapon natin, hindi katulad ng weapon sa mundong ito. Amen? Hindi po katulad ng mga sandata ng mundong ito ang ginagamit nating mga mananampalataya. Kaya bakit minsan sinasabi ng mga asawa ninyo, di ba, ng mga kapatid natin sa pananampalataya, manalangin ka. Amen? Magtiwala ka sa Diyos. Amen? Di ba po ganun ang panlaban natin? Hindi man tayo nakikipaglaban sa kanila. Makipagsagutan ka. Di ba? Siniraan ka, siraan mo din. Yan ang laban ng mundo. Tayo hindi. Amen? Ang laban natin, di ba po, yung laban na tinuturo ng Diyos sa atin. Kasi we're not living in this world. Even we live in this world. Sabi nga we live in this world, but we don't wage the war in this world. Sabi ng Panginoon, di ba, nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga rito sa mundo. Once na ikaw, di ba po, ay na-born again, kaya nga po tinawag na born again, di ba po, hindi ka na pinanganak sa mundong ito. You are from up above. You born from above. Amen? Born again. Amen? Magkaiba yung pinanganak ka sa nanay mo at pinanganak ka sa espiritu. Kasi kung hindi ka maboborn again, sa mata ng Diyos, patay ka pa rin. Hanggat hindi mo tinatanggap ang Holy Spirit, sa mata ng Panginoon, nananatili kang patay, kahit nilikha ka ng Diyos. Hindi po totoo na lahat ng tao anak ng Diyos. Totoong lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sabi po yan sa John. Amen? No po? Lahat lang ng tumanggap at naniwala sa Diyos, kumilala sa Diyos, sumurrender sa Diyos, sumuko sa Diyos, ang anak ng Diyos. Amen? So, bakit ito mahalaga ulit? Why it is matter? Diba? Napag-usapan natin kasi kapag hindi tayo gumamit ng panglaban na tinuturo ng weapon ng Panginoon, sabi dito ni Paul, po, it's about how you standing firm. Diba? Yung armor of God, tinuturuan tayo nito makatayo na hindi tayo mabuwal. Para dumating ang panahon na makatayo ka na hindi ka mabuwal. At yung spiritual strength na binibigay nito sa atin. Amen? Hindi po ito sinulat lang niya. Para maging walang halaga. Mahalaga ito. Sinulat niya to sa tao, sa ating lahat ng mga tumanggap sa Panginoon. Because we have to live na laging may battle sa buhay. At hanggang ngayon, nandun tayo, di ba? Araw-araw may battle tayo. Kaya niya ito sinulat kasi alam niya na araw-araw meron tayong battle. Amen? Kaya kailangan po maintindihan nyo ang battle natin, understanding the battle before you fight. Kailangan mong maintindihan kung sino yung inaaway mo o kung sino yung kalaban mo bago ka makipag-away. Katulad sa boxing, di ba? Inaalam mo kung ano yung kapasidad nun, ano yung ability nun, saan siya magaling. Di ba sa boxing, nanonood sila ng mga video ng kalaban nila para malaman nila kung paano sila aatake at mag-uopensa. Ganun ka rin. Bilang mananampalataya, you have to know how to defense and how to offense. Amen? Kaya dito, you cannot win the battle against an enemy, di ba? Kung ikaw ay nananatiling, pinapaniwala mo yung sarili mo na hindi to totoo. Totoo po na may mga kalaban na hindi mo nakikita. Kailangan mong i-accept yon. Para makaharap ka sa battle na to ng mundong ito, kailangan mong malaman na may mga battle ng mga kaaway na hindi mo nakikita. Amen? Pangalawa po, if you underestimate the enemy, you won't see the need to put on God's armor. Kapag in-underestimate mo yung kapangyarihan ng kadilimang ito, hindi mo makikita na kailangan mong iput yung God's armor. Kasi binabaliwala mo eh. Parang okay lang sa'yo. Pero alam niyo po ba, bawat araw, di ba may naglalaro sa isip mo? Di ba bawat araw may nananakit sa puso mo? Hindi ba bawat araw tinatamad yan talampakan mo, pero yung paa mo na lumakad at maghayo, di ba po? Amen? Di ba araw-araw may nagsasabi sa'yo na makasalanan ka pa rin? Amen? Huwag nating i-underestimate kasi kahit utak lang natin ang ginugulo nila,
buong katawan mo naaapektuhan. Tingnan mo, pag sinabi niya sa'yo na may sakit ka, hindi ka gagaling, apektado buong katawan mo, pati pagtatrabaho mo, pati pag-iisip mo, pati mood mo sa mga anak mo, nagagalit ka lagi sa kanila, minumura mo sila, di ba? Kasi naiirita ka. Hindi mo alam, kinakain ka na ng kapangyarihan ng demonyo, ng kasamaan. Di ba? Kahit pamananampalataya ka, nadadaig kasi ayaw mong paniwalaan at ina-underestimate mo yung kaya nilang gawin sa'yo. Kaya ka nilang sirain. Kaya nga may mga taong nagpapakamatay eh. Kasi pinapasok nila yung utak ng tao. Amen? Ganun po sila kapangyarihan. Kaya nilang pumatay na ikaw mismo ang gagawa nun sa sarili mo. Kasi walang karapatan ng demonyong patayin ka. Unless, papasukin nila yung utak mo, magpakamatay ka na, tingnan mo, dami mong utang, wala ka ng pambayad, magbigti ka na lang, kasi ikukulong ka na. Ganun ka nila. Ganun ka po nila. Sinisira. Kaya ang mga tao nagpapakamatay. Hindi po pwedeng bawiin ng demonyo ang buhay mo unless ganun lang ang kaya niyang gawin. Lasunin, ipolyot ang utak mo hanggang dumating na ikaw mismo ang magdidesisyon na magpapakamatay ka. Amen? Kasi hindi mo naisuot ang armor of God. Kasi hindi ka, 'di ba, naging babad sa salita ng Diyos para maopensahan mo at madepensahan mo yung sarili mo. Amen? Without your armor, no po, you step in the spiritual conflict unprepared and unprotected. Kapag hindi natin sinusuot at inaalala ang armor of God, lumalakad tayo sa mundong ito ng spiritual na lakad natin na hindi tayo handa at hindi tayo protektado. Kaya kung ikaw, sabi niya dito, if you only rely on your own strength, bakit kailangan natin itong maintindihan? Kasi kung nagre-rely ka lang sa sarili mong lakas, you'll get taken out fast. Kapag nagre-rely ka lang sa sarili mong lakas, madali kang maiaanod, mabilis ka lang matalo. Kasi anong kaya mo gawin? Diba? Ano yung lakas mo para sa kanila na mga bagay na hindi mo nakikita? Amen? Kaya nga minsan dumarating sa point, inaaway mo na yung anak mo eh. Kasi minsan hindi mo alam, inaalipin na pala sila ng deception. Inaalipin na pala sila ng demonic kasi hindi mo nakikita. Amen? Yung asawa mo, inaalipin na pala ng lust of flesh. Amen? Kasi lahat ng mga hinahain ng demonyo sa mundong ito, puro masasarap. Kasi kung hindi masarap ang hinahain ng mga demonyo sa mundong ito, hindi po yun babalik-balikan ng mga tao. Hindi sila maloloko ng demonyo. Magbibigay ba ang demonyo ng pangit na babae sa asawa mo, halimbawa? Magpapain ba ng pangit? Magpapain ba ng singtaba ng balyena? Hindi po. Puro magagandang ipapakita nila. Ikaw naman, inaaway mo na may asawa mo, hindi mo alam na espiritu ng kalibugan. Na po, espiritu ng sex, ng lust of the flesh na yan, ang nakasanib sa kanila, na hindi rin nila alam, na hindi mo nakikita. Bakit may mga tao ng addiction, espiritu ng addiction? Kaya kapag na-addict sila, hindi na nila alam yung ginagawa nila, nalilin lang sila, pati 2 years old na bata, nire-rape na ngayon. Hallelujah. 3 years old na bata, nire-rape na ngayon. Diba? Kaya nga nagsasabi, ano bang pumasok sa isip ng mga taong ito, bakit nila ginagawa? Kasi may demonic spirit po na naglalaro sa tao. Yung mga gadget lang po ninyo, mga gadget lang po ng mga bata, pag hindi nyo yan naalalayan yung mga anak ninyo, isang araw hindi na kayo papakinggan kasi nakatutok na lang sila sa cellphone. Addiction po, na ninanakaw yung kanilang atensyon imbis na makinig sa inyo. Isang araw po maniwala kayo, hindi na kayo pakikinggan ng mga anak ninyo pag hindi nyo kinontrol habang bata ang mga yan sa social media, sa TikTok. Kakainin sila. Kasi yung po ang ginagamit ngayon ng mga demonyo, yung mga AI na yan, yung mga robot na yan, darating po ang panahon sa mundong ito, gagawin ng Diyos ang mga electronic. Tingnan nyo nga po, may nagpipreach na robot. May Holy Spirit ba yon? Anong alam nila? Ninanakaw nila yung intellectual ng tao. Tingnan mo, makipag-usap ka sa messenger ngayon, may sumasagot na sa'yo. Alam nila kung paano ka i-comfort. Ginagamit, nililin lang na po tayo
no po, ng mga bagay dito sa mundong ito na hindi natin namamalayan. Amen? Kaya maging matalino po kayo, mag-prepared po kayo kasi mahirap na unprotected ka at saka unprepared ka. Kaya nga sabi ng Bible, 'di ba? Turuan niyo yung mga bata habang bata sila, teach your child. Eh kung ikaw mismong magulang, babad ka rin sa cellphone, babad ka rin sa laro, paano mo tuturuan yung mga anak mo? Ay, lahat na tayo matatangay po sa evil, sa kasamaan ng mundong ito. Naaaksaya yung oras natin, nananakaw yung oras natin. Respecting the enemy is not about fear. It's about wisdom. At ang sabi po ng wisdom, get ready, gear up, walk in His strength that God's provide. Amen? Na po, hindi mo, alam ba, nakikita mo yung mga bagay, mga kaaway po sa mundong ito, ano po, hindi mo sila nare-respeto, diba? Dahil hindi mo alam na may kaaway at may kalaban sa kanila. That is wisdom. Dahil alam mo na may umaatake sa kanila at hindi mo dapat sila patulan. Mga chismosa, amen? Mga taong wala nang ginawa kundi siraan ka, amen? Yan lang po yung mga realidad na na nangyayari po sa buhay natin ngayon. Amen? Na po, hindi dahil nananahimik ka, nire-respeto mo sila. Because sometimes silence is wisdom. Hindi mo kailangang patulan kasi hindi ka nakikipaglaban katulad ng pakikipaglaban ng mundong ito. Amen? Ipinapanalangin mo sila, binabattle mo sila through prayer. Pero may hangganan din po yung mga yon. Amen? Katulad po ng mga bagay po na ginagawa ng mga tao na hindi na makatarungan. For example, na pinatay nila yung kapatid mo, ni-rape nila yung anak mo. May mga batas po tayo, no? Hindi po porke ikaw ay Kristiyano, mananahimik ka lang. Ang batas po, kadamay tayo, Kristiyano at hindi. Sakop tayo ng batas ng mundong ito na pinahintulutan po ng Diyos na karapatan din natin gamitin para sa mga tao na nagkasala sa atin. Amen? Hindi po yung mananahimik ka tapos sasabihin mo sa sarili mo, humble ka. Hindi po humble yon. Hindi po kahambulan yon. Na nananahimik ka, na-rape ng anak mo? Okay lang, sabi ng Diyos, huwag kang gumante. Hindi po ganon. Hindi po ganon yon. Magkaroon naman po tayo ng isip, na matalino, na ang batas sa mundong ito, pinahintulutan ng Diyos sa iyo at sa akin para magamit po, mananampalataya at hindi. Kung paanong ang grace po natatanggap ng hindi mananampalataya at mananampalataya, ganon din po sa mundong ito. Amen? Kaya, maging ready ka. Na po, isuot mo yung gear na to at mag-walk ka ng strength na Diyos po ang nagpo-provide, hindi sa sarili mo lang lakas. Kasi po, si Satan po, consistent po yan na inaatake po tayo personally and getting the people. So, anong paraan? Una po, sa pagdadoubt. Sa pagdadoubt lang, nagkakasala ka na sa Diyos pag nawawalan ka ng pananampalataya at tiwala. Pangalawa po, sa pagdi-deny. Amen? Sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, pagdi-deny mo sa Diyos. Amen? Pangatlo, sa pag-disregard. Pag hindi mo pinapansin at binawalang bahala mo ang sinasabi ng Panginoon. Pang-apat, dinidisobey natin yung reveal ng will of God. Pag hindi tayo sumusunod sa mga will ng Panginoon po. Yun yung mga ginagawa ni Satan sa atin. So let's be honest. Amen? It is not easy to become a matured Christian. Totoo po yun. At hindi to automatic. Naiintindihan po natin yun dahil pinagdadaanan natin yun ngayon. Nagre-require ito ng resistance training. Kaya nga tayo nagtitraining po dito, kaya tayo nagpe-fellowship, kaya tayo nagtsatsaga na mag-usap about sa Bible bawat araw para tayo po ay maging handa. Maging protektado tayo at prepare tayo sa mundong ito. Kasi kapag tingnan nyo po yung ang gulo-gulo na ng pamahalaan natin, saan ka pa magtitiwala kung lahat sila nagsisinungaling na? Dito na lang tayo sa katotohanan, which is the Word of God. Ang Diyos ang totoo. Wala na pong totoo ngayon. So let's be honest, na alam kong hindi madali maging matured Christian. Pero kailangan po nating mag-effort. Amen? It takes diligence. Sabi nga na magtuloy-tuloy tayo para masustain po yung effort na yon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa gift of God. Na po yung free gift niya na to na binigay sa atin. Hindi ba dapat magpasalamat ka at magpasalamat ako? Amen? Yung gospel po,
Amen? Yung gospel na nagsasabi sa inyo na it doesn't begin with do more. Na po? Hindi natin tinatanggap ang magandang balita para sabihin sa'yo na magtrabaho ka pa, Yolando, ng mas higit pa sa ginagawa mo dati. Hindi ganon. It begin with receive. Nire-receive mo lang to. Yung salvation na to, nire-receive mo lang. It's already been done. Wala ka ng pagtatrabahuhan, kaya kailangan nating maintindihan kung ano yung salvation na binibigay ng Diyos. Kaligtasan po na binibigay ng Panginoon sa atin. It's not about how you fixing yourself. It's about how you receive what Jesus offer with. Amen? Na ginawa niya nung siya ay pinako. Amen? Lahat ito finished work po ni Jesus. Tatanggapin mo na lang. Minsan ang problema kasi sa ating mga tao, hindi natin kayang tumanggap. Mag-accept. Kasi libre ito. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan. Tatanggapin mo lang na siya ay Lord at Savior mo. Libre. Tatanggapin mo ang salvation, ang kaligtasan. Amen? Ang peace po, ang purpose, ang self-control, at lasting hope na nagpo-flow sa'yo at ang humble faith na nagpipild sa atin ng acceptance of God's gift. Amen? Tinatanggap lang po natin itong mga to. Ang peace, ang purpose na to, self-control, at yung hope. Kailangan mag-flow po yun para mag-build sa atin yung acceptance of God's gift. You don't have to earn it. You just have to receive it. Hindi mo to kailangan pagtrabahuhan, tatanggapin mo lang, parang may pinadala sa Palawan sa'yo, di ba? Kukuhanin mo lang. Tatanggapin mo lang, kapatid. Minsan, yun yung pinakamahirap sa atin. Tatanggapin mo na lang yung healing, ayaw mo pa. Ay, hindi. May duda ka pa rin. Hindi pa magaling. Masakit pa eh. Diba? Ay, hindi pa ako ligtas. Hindi siguro, hindi ko alam kung ligtas na ako. Paano ka mag-share ng salvation sa ibang tao kung ikaw mismo hindi ka sigurado? Amen? But it requires that we use it. Kailangan natin gamitin ito. The armor is God's gift to us. Even ang armor po, regalo yan sa atin ng Diyos. Amen? Kaya nga, ang historical content po ng mga taga-Roman, kung bakit nila ginagamit ang kanilang helmet, ano po? It is known as Galea. It was made of bronze and iron and often padded with a sponge and felt for comfort. No, yung helmet na to, may sponge sa loob yun para hindi masaktan yung kanilang ulo, para maproteksyonan po yung ulo nila. Pag nakikita natin physically, yung helmet na ginagamit po ng mga Roman po, na mga army. Amen? It is protected the head, the face, and neck during the battle. It was heavy and elaborate, often symbolizing identity, rank, or alliance. Ano po? Dito, ito yung kanilang bilang physical, ito po yung kanilang symbol ng helmet, no? Ito yung protection na ginagawa sa kanya ng helmet. Sa atin naman spiritually, pinoproteksyonan po nito yung ating mind. Amen? Yung ating salvation. Amen? So, the Roman soldier never went into battle without his helmet. Kaya ikaw din, dapat tuwing araw-araw, kung hindi sila umaalis na katulad ng Roman, di ba, na nakikipag-battle ng laging may helmet, ikaw din po dapat ganon. Amen? Kaya, why would Paul call it helmet of salvation? Bakit nga ba ito tinawag ni Tatay Paul na helmet of salvation? Alam niyo po, naniniwala ako na naiintindihan niya po ang significant ng protection of our mind against the false narrative na po ng influensya ng mundong ito. Baka kasi may mga negative influence sa mundong ito. Kaya how we think God completely and how we completed the work kung hindi maayos ang pag-iisip mo at pag-iisip ko. Kung hindi protektado ang isip mo at isip ko. Kaya ganun po kahalaga ang helmet of salvation. Amen? Kasi maraming pwedeng panglilin lang sa'yo ang kaaway na pwedeng malason at magkaroon ka ng doubt at ma-deny mo ang Diyos. Kasi alam natin how the enemy attack your mind. Paano? Sa doubt. Di ba? Are you really saved? Hindi ba pumapasok sa utak mo yan? Kapag
nalilinlang ka, nagda-doubt ka sa Panginoon, minsan sinasabi mo sa sarili mo, totoo bang ligtas ako? Tinanggap ko lang si Jesus, talaga bang ligtas ako? Gusto niya na mag-question ka sa Panginoon. Diba? Yung standing mo sa harap ng Diyos, lagi niyang gustong questionin. Kaya pag ganun na yung nararamdaman mo, sigurado po inaatake ka na ng kaaway. Nilalason niya na yung utak mo, kaya mag-ingat ka. Yung mga doubt na pumapasok sa utak niyo tuwing nananalangin kayo, di ba pag nananalangin ka, may nagugulo sa'yo. Amen? Condemn. Pangalawa po, paano naaapektuhan at ina-attack ng enemy ang mind mo? First, nagda-doubt ka. Pangalawa, condemnation. Ano yung sinasabi niya sa'yo? You're too messed up to be used. Napaka-makasalanan mo para gamitin ka ng Diyos. Diba? Lagi niyang sinasabi yun. He uses the guilt. Ginagamit niya yung guilty at saka yung mga kahihiyan para ma-paralyze ka sa purpose mo. Yun yung tinatawag na condemnation. Pinagbibintangan ka niya lagi. Alam mo, paano ka kayong ginagamit ng Diyos? Sinungaling ka naman eh. Paano kang ginagamit ng Diyos? Diba? Niloloko mo nga yung mga tao sa paligid mo. Ganun. Ginaganan ka niya. Nakakahiya nga yung mga ginawa mo noon eh. Diba? Ganun po yung ginagawa niya. Pero lagi niyo pong tatandaan, kapag ikaw ay sumuko na sa Diyos, nililinis ka ng Panginoon, sinasanctify ka niya araw-araw. Pangatlo po, fear. What if God doesn't come true? Diba? Yun yung mga tanong, paano kung hindi ako pagalingin ng Diyos? Paano kung hindi na ako makawala sa problema na to? Paano kung hindi na ako makabayad ng mga utang? Paano kung hindi na ako makalipad sa ibang bansa? Paano kung ganito? Diba? Takot. Kasi yung fear, nag-i-impact siya sa vision mo. Sa mga pangarap mo, sinisira niya. Kapag nagkaroon na una yung takot sa'yo, sinisira niya yung mga bagay na pwede mong makita. At yung pagtitiwala mo sa Diyos ang sinisira niya tuwing binibigyan kanya ng takot. Pang-apat po, confusion. Who am I really? Sino ba talaga ako? Amen? He distort. Pag sinabing distort, dinidisalign niya yung halimbawa yung ilaw ng 'di ba? Ito sinisiganagan ng Diyos. Nililihis niya yung iyong mind sa identity kung sino ka. Amen? Para maging effective ka, ginagawa ka niyang ineffective. Dinidisalign ka niya sa purpose mo. Kasi ginagamit niya ang confusion sa'yo. Hindi ka naman talaga anak ng Diyos eh. Bakit ka ba susunod na ganyan? Tingnan mo, nung naging anak ka ng Diyos, puro problema na yung nangyayari sa'yo. Ngayon, doon ka na, bumalik ka na sa dati mong buhay. Tingnan mo, hindi mo iisipin yan, hindi ka mahihirapan magbago, masaya lang ang buhay, confusion. Di ba po? Nagkakaroon ka ng confusion, even sa salvation mo. Even sa kaligtasan na binibigay sa atin ng Panginoon, our soul, our mind can become a playful for unhealthy thought and behavior. Amen? Totoo po yun. Nagiging mapaglaro ang ating mga utak kung hindi tayo nagkakaroon ng masigla, di ba, na healthy na pag-iisip at pag-uugali. So, ano nga ba ang salvation? What is salvation? Sa Greek word po, ang salvation po ay setorius outroplok. Meaning po, savings, savings, bringing salvation, delivering from destruction. At may tatlong complementary po ng aspect ng salvation. Ano po yon? Justification, sanctification, at glorification. Pag sinabi pong justification, amen? Ito po ang nagsasabi na we have been saved. Po, sa mga past mo. Pag sinabing justified, you are saved sa mga past mo at sa lahat ng mga kasalanan mo sa nakalipas. Pag sinabing sanctification, we are being saved. Nililigtas po tayo ng Panginoon sa present, sa ngayon. Sinasanctify ka, inaayos ka ng Diyos. Yung ugali mo, yung mga bagay na ginawa mong kasalanan, inaayos ka ng Panginoon in present. Kaya ang sanctification, habang buhay po yan, habang nabubuhay ka, inaayos ka ng Diyos. Inaayos niya yung isip mo, inaayos niya yung pag-uugali mo. Inaayos niya yung bunganga mo, yung bibig mo, yung behavior mo. Yung pagre-respond natin sa Diyos, inaayos po niya. Glorification. We will be saved in future. Ano po? Yung glorification sa future po natin ito matatanggap. Yung glorified body na tinatawag. Yung glorification. Amen?
Sa future po ito. So salvation is not just about heaven. Hindi po tungkol lang to sa langit. When you die, kapag namatay ka. It's the power of living right now. Ito yung kapangyarihan para mabuhay ka ngayon. The helmet of salvation is a mindset. A redeem, renew, and way of thinking. Ano po? Para ipaunawa sa iyo that you are redeemed dahil kay Jesus. Ikaw ay bago na dahil kay Jesus. At yung way ng pag-iisip mo dapat maging katulad ni Jesus. Salvation happened instantly. Nangyayari po to instantly. Kung ikaw ay tunay na na-justify, na po, the moment you are saved, dineclare mo na ikaw ay righteous and made right with God, iaayos mo yung buhay mo para sa Panginoon, it happened instantly by the grace through faith. Dahil po sa pananampalataya mo sa Diyos in Jesus. Na po, hindi faith sa kung anong bagay, kay Jesus po. Amen? Kaya nga sabi niya sa Ephesians po, 2:8-9, pabasa po sa Tagalog para maintindihan. For it by grace you have been saved through faith, and this is not yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Pahanap din po yung Roman 5:1 sa susunod po. Ephesians 2:8-9 po. Yan, sabi dito sa Efeso chapter 2, verse 8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Amen po. Amen. Roman 5:1 po. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Roman 5:1 po. Yan ang sabi dito sa, ayan, Roman yung inano ko, bakit Efeso. Ayan. Roman 5 verse 1. Ang sabi dito sa Roman 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Amen. Diba po? Dahil kay Hesus Kristo. So the moment you truly put your faith in Jesus, you are justified, saved, sealed. Silyado ka po and secure ka. Kaya wag ka nang mag-doubt. Alam mo, sasabihin mo lang, Panginoon, tinatanggap kita sa puso ko. Sinusurrender ko lahat. Ikaw na ang Diyos ko at sarili kong tagapagligtas. Once na sinabi mo yun sa sarili mo ng buong puso, instantly may salvation ka. Amen? Ano po? Dahil yun sa pananampalataya mo sa Kanya na kailangan mo ng Diyos na hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Amen? So, sanctification happen over time. Lagi pong nangyayari to. Araw-araw, sinasanctify tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon, it's ongoing. No po? Kaya nga, ang Spirit po naglilid sa atin sa proseso po para tayo ay maging more like Jesus. In our thought, in our character, at sa behavior natin. Sa pag-iisip natin, sa mga karakter natin, at sa mga pag-uugali po natin. No po? It is the work of God in you. Tinatrabaho ka ng Diyos sa loob ng katawan mo. Yung Holy Spirit po ang nagtatrabaho sa loob ng katawan mo. Pero nagre-require po ito ng participation mo. Kailangan mo rin tulungan yung sarili mo sa pagiging obedient at pagsusurrender para matulungan ka niya. Pakihanap nga po yung Philippians 2:12 and 13 po. Patulong po si Ate Billie Jean. Ano po? Susunod po, 2 Corinthians 3:18. Philippians 2 po, 12-13. Sabi niya, therefore, my dear friend, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my presence, continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is good works in you to act in order to fulfill His good purpose. Pabasa po sa Tagalog, Philippians 2:12 and 13. Ang sabi po dito, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan
ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen po. Amen. So maniwala po kayo hindi, sinasanctify tayo ng Diyos araw-araw. Ang Diyos ang kumikilos sa'yo. Bakit nakakapagpatawad ka? Amen? Bakit gumagawa ka ng mabuti? Hindi dahil mabuti ka, dahil mabuti ang Diyos. Amen? Na po, 2 Corinthians 3:18 po. Yan ang sabi dito sa 2 Corinto chapter 3 verse 18. At ngayon, naalis na ang kalukbong. Nagniningning sa atin ang mga mukha ng kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen po. Amen. So kung di po kayo naniniwala sa miracle, salvation is the miracle of a moment. Salvation is the miracle of the moment. Sanctification is a journey of a lifetime. Lifetime po. Amen? Kaya kung hindi ang righteousness mo sa Diyos mo kinukuha, hindi ka kailanman magiging perpekto. Kaya po tinuturuan ko kayo, sinasabi ko sa inyo, at tinuturo sa atin ng Panginoon, hindi dahil ikaw ay mabuti, mabait, matulungin, hindi yun. Basahan yun sa harap ng Diyos. Ang nagsasanctify sa atin ay ang Panginoon. Ang righteousness mo ay sa Diyos. Yun ang nililinis ng Diyos. Righteousness, kaya mo tinatanggap ang righteousness at finished work ni Jesus para maging matuwid ka sa harap ng Diyos. Ang holiness po, walang kinalaman sa kasalanan ng tao. Declaration po ang holiness ng Panginoon sa iyo at sa akin na kailangan nating maging holy. Galing yun sa Kanya. Walang taong magiging holy. Nagde-declare lang ang isang Diyos ng holiness dahil holy siya. Hindi yung dineclare ni Pedro, hindi yung dineclare ni Paul. Si God ang nagde-declare ng holiness sa iyo at sa akin dahil siya ang holy. Walang bagay na makapagbibigay sa iyo kung wala sa Kanya. Ikaw din, hindi mo maibibigay sa ibang tao ang bagay na wala sa iyo. Kaya ang Diyos ang nagbibigay at nagdedeklara ng be holy ye, I am holy. Sa Kanya galing yon. Walang taong kaya maging holy. Righteousness nga po hindi natin kayang gawin eh. Kaya nga ang righteousness natin, saan po natin kinukuha? Sa Diyos. Sa finished work ni Jesus. Wala kang pinagtrabahuhan. Bibigay niya lang sa'yo, tatanggapin mo lang. Malinaw po yun. Tatanggapin mo lang. Amen? Kaya nga lagi natin sinasabi, di ba? Bakit Billie Jean nagbago ka na? Glory to God. Kasi siya ang nagsasanctify sa'yo araw-araw. Sanctification is a journey of a lifetime. Amen? One make you righteous before God. The other shape you to become more like Christ-like. Siya po yun. Siya po yung nagtatrabaho. Yung Holy Spirit ang nagtatrabaho sa'yo. Kaya nga sa Holy Spirit galing ang love, di ba? Ang patience, ang faith, ang self-control, ang goodness, ang kindness, ang faithfulness. Di ba? Sa Kanya po yun galing ang peace. Hindi yun galing sa kahit sino. Siya po ang tumatrabaho sa loob ng katawan mo. At alam niyo po ang kagandahan, ano po, sa kapangyarihan ng grace at katotohanan, yung power is by grace, yung fuel is by truth, and yung nagsosustain sa'yo is by the Holy Spirit. Amen? Kaya number 1, andito po tayo sa point ng salvation. Number 1, salvation is a new identity. Amen? Ang salvation po ay new identity ng lahat ng tumanggap sa Panginoon. Salvation doesn't just change your status. Hindi niya lang binabago yung status mo. Nagbibigay ito ng whole new, buong ikaw. Yung pangalan mo, a new family, and a new inheritance. Amen? Yung bagong ikaw. Hindi ka na si Lindon. No? Kapag tinanggap mo si Jesus, ang daladala mong pangalan, si Jesus. May bago kang pamilya kay Kristo. No? At may mga pamana na nagmumula sa Panginoon. Amen? Kaya nga nagiging ambassador tayo, conqueror tayo, di ba? Citizen tayo ng heaven. Pamilya tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, nung hinahanap siya ng pamilya niya, sinong pamilya ko? Di ba, sabi niya, ang nanay at tatay ko, yung mga sumusunod sa akin.
Diba? Ang mga kapatid ko, sabi ni Jesus, yung mga sumusunod sa akin. Amen? So, salvation is a new identity. Ano pong sabi? 2 Corinthians 5:17, therefore, sa Tagalog po pahanap, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Amen? 2 Corinthians po, 5:17. Ang sabi dito, kasi nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Amen. So, you're not just improved. Hindi ka lang nag-improve. You're reborn. Amen? Pinanganak ka muli. You are reborn. God didn't patch up in the old you. No? Hindi nilalagay ng Lord yung old na ikaw. He made you a new you. Bagong ikaw. Kaya kung ano man yung mga kasalanan mo noon, kapag sumuko ka sa Diyos, lahat bago na. Amen? Amen po ba? Ganun po yun. Ang Diyos yun. Ang Diyos ang nagbago. Kaya hindi natin pwedeng anuhin yung mga kapwa natin. Pangalawang asawa mo na yun. Paano kung na-born again siya nung pangalawang asawa niya na? Amen? Ito yung salita ng Diyos. Everything is new. You are new. You are reborn. Amen? Na po? Kayo po ang bahala. Either you want to believe in the Word of God o gusto mo pa rin manahan sa deception ng demonyo. Kayo po ang bahala. Kung halimbawa nakapatay ka ng tao noon at tumanggap ka na sa Diyos, amen? Nagsisi ka sa kasalanan mo, you are new. Buburahin niyo ng Panginoon. Kahit gaano kabigat ang kasalanan mo, you are new. Kung susurrender ka talaga sa Diyos, magsisisi ka sa kasalanan mo. Amen? Na po? Second po, salvation is a transfer of ownership. Pahanap po sa Colossians 1:12 and 14 po. Na po, ang salvation po ay nata-transfer of ownership. When you are saved, you move from the kingdom of darkness to the kingdom of God. Kung dati kang nasa kadiliman, itatransfer ka ng Diyos sa kingdom niya. Amen? Na po, sa salvation is a transfer of ownership. Point 2 po ng salvation. Colossians 1:13-14 po. Ang sabi dito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Amen. Amen. Po. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, Ate Billie Jean. Amen? For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us in the kingdom of the Son He loves. His womb. We have redemption. Redemption, mga kapatid. Niredeem ka ng Diyos. From putik, ililipat ka niya sa malinis. From unforgiveness sa forgiveness. Sa lahat ng kasalanan mo. Dahil sa dugo ng Diyos. Kaya huwag kayong makinig sa opinion ng tao. Salita po ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito. Kahit anong sabihin ng tao, ito yung i-absorb mo at i-manifest mo that you are forgiven. Kahit ano pa, walang bagay na hindi kayang linisin ng pulang dugo ng Diyos. Amen? Salvation is not behavior modification. It's totally transformation. Hindi pansamantalang mga pagbabago. Totally transformation ang ginagawa sa atin ng Diyos. You don't just get to clean up. Hindi lang nilinis ka. You get transferred. And now you live under a new king. Nasa kingdom ka ng Diyos. May bago kang Diyos, may bago kang hari na susundin. Hindi na yung sarili mo. Dati ikaw, sarili mo, puro yung gusto mo, puro yung gusto mo. Ngayon, may king ka na. You are in the kingdom. Kaya susunod ka sa lahat ng kanyang mga gusto. Mag-o-obey ka. Amen? Number 3 po, salvation is daily access to grace. Being saved give you the standing invitation in the presence of God every moment, every day. Na po? Ang pagiging saved, ang pagiging ligtas po ang nagbibigay sa atin ng katayuan na nag-i-invite sa atin sa presensya ng Diyos araw-araw.
at every moment ng buhay mo. Hebreo 4 po, 16. Pabasa po, sabi niya dito sa English, let us to approach the God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Pabasa po sa Tagalog, Hebreo 4:16. Ayan, sabi dito sa Hebreo 4 verse 16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Amen po. Amen. Huwag ka daw mag-atubili, Ate Billie Jean. Amen? Diba? Huwag kang magkaroon ng alinlangan na lumapit lagi sa trono ng Panginoon, mga kapatid. Kasi ang salvation natin, yun po ang access natin daily sa grasya ng Diyos. Huwag kang matakot lumapit sa Diyos, mga kapatid. Huwag kayong nakikinig sa mga sinasabi ng ibang tao. Malaya tayong lumapit sa grasya ng Diyos araw-araw. Amen? You are not waiting to a priest or the system para lang ma-invite po ang presensya ng Diyos. Ikaw mismo, direct ka na. Hindi na kailangan dumaan pa ka sa pari. Mangumpisal ka, hindi. Lapit ka, diretso ka sa Diyos, humingi ka ng tawad. Amen? Grace is not just for you. For your worst day, I mean. Ano po, hindi lang po ito para sa worst day mo. It's your daily fuel. Para itong gasolina mo araw-araw, para mabuhay ka araw-araw, ito yung fuel mo. Yung grace ng Diyos araw-araw na nagbibigay sa'yo ng gasolina para mabuhay ka araw-araw. Na po, hindi lang para sa mga worst day mo, sa may sakit ka, sa ganito ka, hindi. Grace sa lahat ng bagay. Grace sa happiness mo, grace sa joy mo, lahat yan, grace sa kapayapaan mo, is your daily fuel. Amen? Number 4 po, salvation is power to live free. You're not just saved from something you saved. Ano po? Hindi ka lang basta naligtas from something. You are saved for something. Napaulitin ko, you're not just saved from something, you're saved for something. Hindi ka lang naligtas na po, galing sa bagay. Naligtas ka na po, dahil may gagawin ka. Amen? Salvation give you the power to overcome sin. Pahanap po sa Titus 2:11 and 12. Salvation po, binigay sa atin para magkaroon tayo ng power to overcome, para matalo ang kasalanan. Para makawalk po tayo sa purpose ng Diyos. At para mabuhay po tayo eternal sa authority ng Panginoon sa buhay natin. Eternal po, hindi pansamantala sa mundo, eternal. Kasi yan ang binibigay ng salvation. Yan ang kapangyarihan ng salvation. Hindi lang sa mundo ito, magiging malaya ka. Hanggang pagpasok mo sa kingdom ng Diyos, malaya ka. Amen? Titus po, 2:11 hanggang 12. Ang sabi dito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Amen po. Amen. So, may mga alituntunin po tayong tinuturo ng Panginoon. Maging matuwid tayo. Mamuhay po tayo sa mundong ito. Amen? Na may control tayo. May self-control tayo. Hindi sa worldly. Ano po? Meron tayong fear of God. Nasa upright tayo, nasa righteousness tayo. Kasi grace is not soft. Ano po? Hindi soft ang grace. Grace is a strength. Amen? It give you the power to say yes to the God and no to the junk that used to own you. Amen? Ito yung nagbibigay sa'yo ng kapangyarihan para mag-no ka sa kasalanan at mag-yes ka sa lahat ng gawain ng Panginoon. Kaya, keep your head up. Mga kapatid, itaas niyo yung mga noo nyo. Itaas niyo yung mga ulo nyo to fight. Amen? Hindi ko po alam kung ano yung mga iniisip nyo, kung ano yung mga mental na welfare ninyo o pakikipaglaban ninyo. Kung ano yung mga bagay na nag-a-against sa inyo lately. Na po, para lumapit sa Panginoon. Maybe may mga doubt kayo. Maybe may mga kahihiyan kayo na naiisip ninyo from the past. Maybe may mga takot kayo na patuloy na bumubulong sa mga tenga nyo that ang God ay hindi katutulungan ng Diyos.
Hindi mag-show up ang Diyos sa oras na kailangan mo siya. Or maybe may mga confusion kayo na nagbibigay ng kalabuan sa mga purpose ninyo, sa identity ninyo, at sa confidence ninyo sa Panginoon. But hear me, by the Spirit po, pakinggan nyo to. Hindi po yon yung inheritance ninyo. Hindi yung mga kahihiyan na yon ang gusto ng Panginoon sa'yo. Amen? Nilinis ka niya, tinanggap niya yung kahihiyan na yon at kasalanan na yon. Binigyan ka niya ng kalakasan. Binibigyan niya tayo ng kalakasan at something na mas mataas pa. Something na holy. Amen? Binigyan niya tayo ng helmet of salvation. Hindi lang po ito dekorasyon o piece ng spiritual passion. Ito yung magko-cover sa'yo. It's your confident, kapatid, na isipin na ligtas ka dahil sa Panginoon. Ligtas ka dahil pinatawad ka ng Diyos at nilinis ka niya. Amen? Tinransfer ka niya sa kingdom niya. It is your call to lift your head. Kapanawagan to ng Panginoon sa bawat isa sa atin na maging lumakad tayo ng may boldly sa every battle po. Na po, hindi dahil yung mga bagay hindi natin ma-figure out, but because Jesus is already secure the win. Sinicure na tayo na ang Diyos ang nakikipaglaban at ang victory ay atin. Amen po? Salvation doesn't just forgive your past, it frames your future. Na po, piniprame niya yung future mo. May plano ang Diyos sa'yo. It's anchored that you're thinking in truth, not in lies. Para maisip mo yung katotohanan na niligtas ka ng Diyos, kinuha niya lahat ng kasalanan mo at hindi na sa kasinungalingan. It's renew your mind. Na po, nire-renew niya yung mind mo kapag ang mundong ito is gusto kang pabagsakin. Binibigyan ka niya ng kapayapaan kapag ang buhay na to gusto niyang sabihin na magpanik ka. Binibigyan ka na ng gwardya kapag ang enemy gusto niyang maging swing ka. 'Di ba? Magpabago-bago ka ng isip at lumayo ka pa sa Diyos. So here is the challenge sa iyo at sa akin. Stop leaving your mind exposed. Na po, huwag kang mabuhay na laging ine-expose yung mind mo sa mundong ito. Put on the helmet of salvation. Put it on intentionally and put it on daily. Let's God word reshape. Ano po, ayaan mong ang Diyos ang mag-reshape kung paano ka mag-iisip, kung paano ka lalaban, at kung paano mo makikita yung sarili mo. Amen? Because if the enemy can get your head, he'll take your heart. Pag nakuha ng Diyos ang mind mo, kukunin niya rin ang puso mo. Pag nakuha pala ng kaaway, ang isip mo, kukuhanin niya rin ang puso mo. But if you cover your head, amen? In the confidence ng salvation na binigay ng Diyos sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng kanyang grace, He cannot control you. Amen? Maging matalino ka, kapatid. Kaya ngayong oras na to, i-declare po natin, na today, you will take the helmet of salvation. Yung mind mo, hindi na siya magiging unguarded because gagwardyahan mo na yung mind mo. Amen? Yung thought mo, hindi na siya unprotected kasi poprotektuhan mo na yung thought mo, yung pag-iisip mo. At i-cover mo ng grace ng Diyos at katotohanan niya sa pamamagitan ng kanyang salita ang mga paglakad mo. Hindi ka na magiging shaken sa fear, hindi ka na matatakot at manginginig sa takot. Hindi ka na magpapanipula sa kasinungalingan at hindi ka na rin magiging paralisado sa kahihiyan. Dapat alam mo kung sino ka. Amen? Dapat alam mo kung sino ka. At sino ang tumawag sa'yo at pumili sa'yo. Amen? In Jesus' name. Po? Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa salvation, O Diyos. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Panginoon, sa kadakilaan mo. Salamat sa paglilinis mo, pag-justify mo, sanctification at glorification na ginagawa mo sa aming buhay. Sa past, present, and future po namin. Salamat na ikaw ang nagplano sa buhay namin. Salamat na ikaw ang Diyos namin. At salamat na ikaw nagpatawad sa amin. Purihin ka, dakilang Ama, sa pinakamataas na papurit pa sa salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangunawa.
sa wisdom, knowledge, and understanding na binibigay mo sa bawat isa sa amin upang maunawaan namin na walang karapatan ng kaaway sa amin kung marunong kaming proteksyonan ang aming thought at ang aming puso, Ama, sa pamamagitan ng helmet of salvation. Hindi kami makukonfuse, hindi ka namin i-deny, hindi ka namin, Panginoon, i-disobey, Ama, in the mighty name of Jesus. Tulungan mo kami ng iyong banal na spirito na patuloy na masanctify sa bawat araw ng battle sa buhay namin. In Jesus' name. Salamat, O God. In the mighty name of Jesus, I pray. We give you all the glory, honor, and praises and blessing. In Jesus' name, I pray. I honored in Jesus' name. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Salamat po. Amen. Maraming salamat sa buhay mo, Sister Beverly, at sa mensaheng na baba mula sa ating Panginoon.